Father. Alam niyo po, madalas po sa mga nakakausap kong may karamdaman, kagaling ko lang sa sick call ngayon, ay palagi nababanggit, bakit ganito? Nagdadasal naman ako. Hindi naman ako masamang tao. Nang ako ay nag-ayuno, ako ay nagsisimba. Nung malakas-lakas pa ako, palagi akong nagsisimba. Nagnunubina pa sa Sacred Heart at sa Perpetual Help. No. Bakit ganito ang aking kalagayan ngayon? Ayan, ganyan madalas na nagtatampong pururot sa Diyos. Ano? At palagi po naman talaga, no, parang always, almost normal yung ganong reaksyon. Ano? Alam niyo po, ito po ay hindi naman yan kakaiba, no, sa ginawa ng Panginoon ngayon. Alam niyo po, sa pamilyar na tagpong ito, pinalayas ng Panginoon itong mga nangangalakal sa simbahan, sa temple area. No? Hindi namang ibig sabihin na ang pinapalayas niya ay yung barter. Ano? Ang totoo po, ang kanyang pinapalayas ay yung mindset ng tao. Una, mga manloloko po ito. Itong mga nagtitinda. Bakit sila nandun? Bakit may baka, may kalapati, etc. Kasi po, ang tinatanggap lamang, parang token yan. Halimbawa, ikaw, ang gagawin mo ay bibili ka ng manok. No? Yung manok na bibilin mo, nandyan lang sa labas ng simbahan. Bakit ka bibili ng manok? Kasi ang tinatanggap ko dito, manok lang. Sa offertory. Ilalagay mo sa basket. Ganun po yung offertory nila noon para sa mga sakripisyo sa temple area. Ang problema, kahit yung pinakamurang kalapati, nung panahon ni Jesus, ay ang taas-taas ng presyo. Alam ni Jesus yan. Kaya kayo mga magnanakaw kayo. Ayan ang sinasabi niya. Wala namang ibang choice itong mga tao kung hindi bilhin itong kalapating napakamahal. Pagkatapos alay lang naman sa templo, papatayin din naman. Kuminsan nga, hindi pa na pinakikita yung pagpatay. Yung pala, lalabas ulit para maibenta. Pag nanakaw talaga, galit siya dyan . So, ayan po ang pinalalayas niya. Ikalawa, ang pinalalayas niya talaga ay yung mindset ng marketplace. Parang utak palengke. Ang ugali, ganyan. Ano bang ibig sabihin ng marketplace mentality? Yung kaliwaan, meron akong, binayaran ko, ito yung presyo, 350 pesos. Nasaan yung aking produkto? Ayun, kaliwaan, ika nga. Yung kaliwang kamay mo, ibibigay ang pera. Yung kaliwang kamay niya, ibibigay ang goods mo. Ayan, kaliwaan. Hindi po ganyan ang gusto ng Diyos. Kaya yung mga naghahanap ng, nagsakripisyo naman ako. Napakabait ko namang tao. Ako naman ay nagnunobena, nananalangin. Hindi ako nakakamiss ng Sunday Mass. Bakit may cancer ako? Parang naghanap, no? Iyan po ang marketplace mentality. Hindi po sinabi ng Diyos na maging mabuti ka para puro kabutihan ang lalapit sa iyo. Ang ibibigay ko sa iyo. Hindi po ganun . Wala akong pangakong ganyan . Ang pangako lang ng Panginoon, no, kalugod-lugod ka sa aking mata. No, ganyan ka. Magbigay ka from your heart and God will be siya nang bahala dyan. Huwag ka maghanap ng kapalit na kaginhawahan. Ito po, mahalaga po itong bagay na ito kasi ang dami pong mga Pilipino, ang dami mga Kristiyano, Katoliko, ganito siguro mag-isip. No? Kasi napaka-commercialized na ng mundo. Pati ang mga Kristiyano, ang spirituality natin, commercialized. Ito po ang aking ikinalulungkot talaga. Noon pa lamang, sinasabi ko na sa mga kaparian, sa diocese, sa Manila pa lang, sinasabi ko na, bakit ba hindi tayo makaalis sa ganitong kamalayan? Pag may nagtatanong, Father, magkano bang pamisa? Sasagutin naman. No. Walang presyo ang pamisa. Sa totoo lang, mag-donate ka kung gusto mo. Pero hindi po binibili ang sakramento. Ganyan po ang problema . Maski ang ibang pari, ganyan din mag-isip . No, kapag special yung baptism, ibig sabihin ng special, walang ibang kasama.
mahal, pambihira. No? Ito po, kalunos-lunos itong ganitong kalalagayan ng ating simbahan. Maganda pong magbago yung pag-iisip at spirituality ng lahat. Kasi po, ito po ay ang kinasusuklaman ng Diyos. No? Nagiging barter, nagiging trade ang ating spirituality. Hindi natin kayang bilhin ng pera ang biyaya ng Diyos. Kaya po ang gusto lamang ng Diyos, magkaroon ka ng ugnayan sa Kanya. Malalim na relationship with the Lord. Ito ang hilingin natin sa misang ito. Sana po mawala sa atin ang marketplace mentality. Siyempre, mawala din yung pandaraya sa mga maliliit na paraan. Akala natin ay madadaya natin ang Diyos. Nagkakamali tayo. Ang dinadaya lang natin ay ang sarili natin. At hindi lang yon. Ang lumalapit sa iyo, sa iyong ugnayan, ay ang masamang espiritu. Hilingin natin sa Panginoon na tayo ay Kanyang palalimin sa pag-ibig niya at tayo ay Kanyang yakapin upang magkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya. Amen.